fam, na-film ko na lahat ng mga kailangan kong i-film. The life of a content creator. Anyway, bababa ako. Kailangan natin ng adapter. Kasi ganito yung mga saksakan nila dito. Oh. Sinerge ko, type I pala to. Ayan oh. Kakaiba siya. So magtatanong ako sa baba kung nagpo-provide sila ng adapter. If hindi, bili tayo. May convenience store naman dyan sa gilid. Baka meron doon. So tara, baba tayo saglit. Kala ko pa naman, baka pagpangin na tayo. Di pa pala. Where is the elevator? Okay, nakausap ko na yung reception. Nagpo-provide daw sila. Pero apparently, ubos na yung lahat ng adapters nila for the day. Parang nahiram na daw lahat. So, baka daw mamayang gabi may magbalik. Eh, paano ako magcha-charge kung ano? Kung mamayang gabi pa, diba? So, bibili na lang tayo dito sa convenience store ng adapter. Yun lang ang hindi ko pala napaghandaan, no? Kasi usually ang ginagawa ko, mo-order na ako yan sa Orange app bago pa yung trip. Para kapag dating ko dun sa country, ready na ako. Pero this time, yan ang nakalimutan ko. Yung adapter. So at least kayo, alam nyo na. If you're going here sa Sydney, mag-prepare kayo ng adapter. Type I. Yung tatlong pahaba na ano, triangular, ganon. Ito na yung convenience store. Oh, City Convenience. Meron ding money exchange, may ATM. Ito, nakakita na ako ng adapter. $15. Tapos itong tubig, hindi ko pa alam. May Tim Tam sila. Sikat ang Tim Tam dito, diba? Itong Tim Tam white, 2 for about $10. Okay? About to blow up. This is $7.95. $8. Okay. Yeah. And this is the price I've told you already, yeah? So you want all of these? Yes. $35.80. Okay. You wanna pay cash or card? Cash. Okay, $35 fam is around 1,400 in Philippine peso. Hi! Minsan mahirap intindihin yung English nila, no? Parang naano ko eh. Parang what? What are you saying? Ganon. Kasi parang ang bilis na magsalita. Ganon. Ganon turn. Medyo ganon sila. Kaya nahirapan akong intindihin. Kaya pag may kumakausap sa akin, talagang pinapakinggan ko maigi. Kasi kailangan ko itayo ang bandera ng Pilipinas. Kailangan makasagot ako in English. Ay nako. Ayun pa, balik tayo sa nabili ko. So it's $35, 1,400 pesos. Ang mahal dito is the adapter, which is $15. So how much is that? $15, 400, 600 pesos yung travel adapter. Sa Orange app, ano lang to? 100 pesos. Yung water na bili ko na 1 litro, $7. So more or less 300 pesos. Tapos yung Tim Tam and the wet wipes. Ayun, basta total 1,400. Sige, akit na tayo. Okay, finally makakapag-charge na tayo. Teka, kunin natin yung charger sa maleta. Where is the charger? Here, kasi ano diba, extension, hindi pwede sa hand carry. So, dito ko siya nilagay. Oh, ito na agad. Actually, lalabas ko na rin yung mga gamit ko para aayusin ko na siya dito. Kasi hindi man tayo lilipat. We're gonna stay here for 7 days. 7 consecutive. Hala, nadala ko yung lapis ni Baby Sak. Kasi habang nag-impake ko, naglalaro siya dun eh. So, kasama ko sa pag-impake yung lapis ni Baby Sak. Tapos, andito na yung extension natin. Binili nating adapter na grabe ka mahal. $15.
Pero ang mahalaga, sa isang adapter, 3 na yung mag-charge natin, di ba? Ito ang advantage naman kapag meron kang extension wire. Yan o, saksak na natin. Tada! Okay. Yes, yes. Paka-charge na tayo ng mga devices ng maayos. Ito, portable tabo. Ilagay na natin sa toilet. Yan o. Diba? And toiletries and slippers. Dito na yan. Ilabas ko na rin yung mga gamit dito. Neck pillow, medicine kit, laptop, pantimbang, charger, and extra bag. Diba? Yun lang ang laman niya. Laptop dito na sa gilid. Kasi we're gonna use that. Neck pillow. Medicine kit, itabi natin sa toiletries. And then extra bag kung sakali lang na matripan kung gumamit ng ibang bag. Ito na yung shoes na gamit ko. Hindi ko napakita ng maayos kanina. Yan siya, fam. 5:30. From Atmos in Tokyo. Okay. O, di ba maayos yung gamit? Makakapag-settle down na tayo, 3:10 na. Grabe, isang oras na lang, mag-out na yung kikitain ko sana, pero baka i-chat ko siya, let's meet some other time kasi kailangan ko magpahinga. Kung ipupush ko yung ngayon, laman lang tayong pahinga from the airport, bumiyahe tayo ng 8 hours going here. Although nakatulog naman ako sa plane, pero iba pa rin yung well-rested ka, diba? 7 days pa tayo dito, tas unang araw pa lang, bongga-bongga na. So, pahipahinga din tayo pag may time. Bumili ko ng water kasi hindi ko alam kung potable yung tubig dito sa Sydney. Feeling ko hindi. Sa Singapore lang. Tim Tam. Let's eat Tim Tam. Pampa-energize. Ayun. Kasi yung sabi ha, ewan ko lang kung totoo. Ang sabi nila, kahit na meron na tayong Tim Tam doon sa Pinas, iba pa rin daw yung lasa ng Tim Tam dito sa Australia. Sabi. Sarap. Dumi natin yung Devondale Australian Dairy na pinrovide ni Ivy Styles. Okay, inumin natin to. Ay, ang refreshing. Full cream pure milk. Wow, ito talagang tunay na Australian dairy. Umiinom tayo ng Australian dairy dito sa Australia, di ba? Sige, papahinga muna ako, fam. 3:15 ngayon. Higa muna ako. And tignan ko kung itutuloy ko yung meeting mamaya dun sa kikitain ko sana na family friend. Ewan ko, tignan ko muna. Papahinga muna tayo. Balikan ko kayo mamaya. Fam, ang sarap ng higa ako. Alam niyo kung anong oras pa lang? 5:31 PM dito sa Sydney, and papakita ko sa inyo yung labas. Nakakaloka. Sobrang dilim na sa labas. Akala ko parang mga 7 to 8 na. Tignan nyo. Ayan, no? Kita ba? Diba? Sabi ko, ba't parang ang dilim na? Tapos tignan ko sa oras, 5:30 pa lang. Sabi ko, tama ba yung oras ko? Bakit naka 5:30 pa lang to? Yan, fam. 5:30 nga. Chinek ko talaga. Dinouble check ko dalawang phones ko. 5:30 PM. And, kanya na siya kadilim. I guess ganito kapag winter talaga, no? Maikli ang araw. Hi, fam. So, 6:10 na ng gabi ngayon. And ayan, nakapag-freshen up na ako. Bago na yung shirt natin. Tapos yung heated jacket, sinuot ko na kasi malamig na sa labas. And alam nyo, 6:10 pa lang ng gabi. Pero, ayan, parang gabing-gabi na sa labas.
So, naisipan kong mag-dinner na. Hindi ko na tinuloy yung pag-meet dun sa imi-meet ko sana na family friend. Kasi nga, alas 4 yung out niya. So, super aga. Sabi ko, kay tita, tomorrow na lang. So, ngayon, magdi-dinner tayo. We're gonna go to Darling Harbour. Isa yon sa mga sikat na places dito sa Sydney, no? It's like a harbor, no? Na parang may wharf, tapos may mga kainan, ganon. Hindi ko alam kung ano yung expect ko kasi hindi ko pa talaga na-search kung ano itsura ng lugar, ganon. Kasi I also want to surprise myself. Also, dito kasi sa Sydney, maaga talaga nagsasara yung mga establishments, yung mga malls. Pero Thursday naman ngayon, so I guess mas matagal sila magsasara. Kasi Thursday tsaka Sunday daw, mas matagal mag-close. The rest, mga 5 p.m., 6 p.m., close na daw, no? So tara, baba na tayo. I'm so excited to eat dinner. Let's go. Kababa na ako. Nagtanong na rin ako sa reception kung anong best way to go to Darling Harbour. Sabi niya, pwede naman daw lakarin. Sabi ko, are there any way, like transportation, gano'n? Sabi niya, you can take the train from Museum Station to Town Hall. Tapos, just a 7-minute walk. So, okay na rin. Sige, let's take the train going to Town Hall. Parang gabing-gabi na dito, grabe. 6:20. O, diba? Ganito pala ang winter dito. Sige, punta muna tayo sa station. Grabe, ang lamig na nga sa gabi. Parang 10 degrees yata ang weather ngayon. Maaga talaga na to close yung mga ano, no? Dito naman ako believe sa Australia. Talagang pinapahalagahan nila ang mga personal lives ng mga tao. It's not all about work. Meron silang balance. Magandang balance in life. Ayan na, railway. I guess one station away lang yata yung Town Hall saan. Tignan natin. Yan. 19 na lang balance natin. Let's go. Ayan na yung double-decker train. Let's go. So cool. Tayo sa taas. We're here na at Town Hall. Ngayon, lalakarin na lang natin pa Darling Harbour. Okay, let's exit. 4.2 yung pamasahe. So that's 160 pesos. Mahal ah. So this is the Queen Victoria building pala. Ang ganda dito oh. Search ko lang paano tayo maglalakad pa Darling Harbour. Walang ganda dito. Ito pala yung Woolworths. Isa ito sa mga Recos New Farm. Dadaanan natin yan. Parang mas mabilis pa yata kung naglakad tayo eh. No? Kasi paikot yung tren eh. Oh, ang ganda dito. Sobrang modern. Okay, according to Google, pa ganito daw yung Darling Harbour. Queen Victoria Building. May Muji yata dun, no? Okay, I love it here sa Town Hall. Tignan niyo yung mga buildings dito. Oh, kakaiba. No? Ito ang bago sa akin, yung mga buildings eh. European vibe na buildings. British vibe.
May subway na rin pala dito. Oh. Ang ganda. Oh my God, ang ganda dito. Tignan niyo yung mga dahon. Ay, sorry. Maple leaves. Ayan, oh. Tignan nyo pababa yung daan. Ito nga yung na-observe ko dito eh. Hindi siya patag. So, akyat baba yung daanan. Ayan na, ang Darling Harbor. Ang ganda. Grabe, ito pala ang itsura ng isang first world country. Napaka-progressive. Tingnan natin yung view dito. Ang ganda. Meron din palang Sofitel dito, Novotel, Ibis Hotel. Masarap lang maglakad-lakad. Ayan o. Sige, baba tayo. OMG, napakaganda dito. Sayang hindi natin naabutan yung Vivid Sydney, no? It's a festival dito sa Sydney wherein iniilawan nila all the major establishments dito. Sayang hindi natin naabutan. Hanggang June 15 lang yata siya. Even the Opera House, iniilawan siya. Hanap tayo ng makakainan dito banda sa Darling Harbor. So they have IMAX here if you wanna watch a movie. A Quiet Place Day 1. Uy, parang ang ganda ng IMAX nila. Oh. Parang masarap manood ng sine. Saan na ba tayo? Where do we find a restaurant? Hinahanap ko yung Betty's Burger. Isa yun sa mga recommended nyo, fam, na super sarap na burger dito. So yun yung hinahanap ko. Ayun, parang nandun yata. Grabe, I'm so hungry na. Ang lunch lang natin kanina is yung toast with egg. Tapos wala nang iba. Kaya I'm so hungry. Anderson's ice cream. Wow, parang gusto ko siya itry. Kahit na malamig, no? Guzman E. Gomez. This one, isa rin to sa mga nire-recommend nyo, fam. Katabi lang pala niya ang Betty's Burger. Okay. I'm so excited to eat. And they gave me a number. So the total na binayaran natin is $26. Ko-convert ko for you. 1,040. Not bad. Not bad. I ordered classic burger, onion rings, tapos Coke. Standard Coke nila to, grabe. Kasi meron parang small. So pinili ko standard kasi inisip ko sa small, super liit. Standard, large na natin sa atin to. Grabe, I'm so hungry. Brunch pala yung ginawa natin kaninang toast and eggs. So parang ngayon dinner. Sinabi ko na yan, diba? I promised myself, kailangan kong kumain sa tamang oras. Yun talaga. Sige, sa susunod. Gabi, alas 7 pa ng gabi. Kita ba? 7:08 PM. Pero parang gabi na dito. Parang yung feels alas 10 na ng gabi. Ganun. Weird. Weird. Lumipat ako ng kuan kasi muna na sa labas. I just want to be able to play one play. I couldn't beat the game. Spicy mayo. Kailangan spicy para may kick. He was not beating DLC. Let's try the onion You rings. need bleed or frost or both. I can't have fun with it. I just cannot. There's no way.
Oh, you're so proud if I just say I just parry everything I did. That's impressive. OMG, ang sarap pa ng onion rings. Yeah, it's so good. Like, what do you do? Because you're fully and they use mimics here. That's what I'm like. Manamis kasi yung onion. Parry and club only with Tapos, perfect yung sauce, spicy mayo. Sarap. Let's try the classic burger. Ang kapal ng classic burger. Tomato, may greens, cheese, and the patty. Oh, it takes years to taste. Oh my god. I gotta get the gang in here. Sobrang juicy ng patty. Tapos ang fresh yung tomato. Hindi ko alam yung sauce na ginamit nila. Parang mayo sauce. Ang sarap din. Okay, done with our dinner, fam. It's 7:45 na ng gabi. Yung burger nila, kung i-compare ko sa atin, parang Shake Shack levels. Ganon kakapal, sobrang meaty, and yung meat ay juicy. Even the tinapay malambot. Hindi siya parang airy, ganon. And the fresh tomatoes. Onion rings, the best. Grabe, partner ng spicy mayo. Sarap, parang bawing-bawi yung hindi natin pagla-lunch kanina. Sarap. I love it. Ngayon, naisip ko, maglakad na lang pabalik. Kasi isang diretso lang siya. It's a 17-minute walk. Kesa mag-train ulit. Kasi pag train, iikot na naman siya. Eh, kapag nilakad mo, isang diretso na lang. Although, itong diretso na to, malamang to, akyat baba to. Kasi hindi nga patag ang daan dito sa Sydney, di ba? May paakyat, may pababa, ganun. So, yeah, okay lang din pahusos tayo ng kinain bago tayo bumalik sa hotel, diba? So tara, lakad na tayo. Thank you, fam, sa pag-recommend. It's #JM recommends. But itong mga kinakainan ko ngayon are recommended, no, ng ating mga fam na nanggaling na dito sa Sydney, Australia, or yung mga nagsistay din dito sa Sydney. Kasi nagpa-poll ako niyan sa Instagram. Actually, hindi poll, question, na sabi ko kung may mga recos, ganon, and ang dami sa inyo nag-submit, so maraming salamat. Kasi kung hindi kayo nag-submit, syempre magsisearch ako ng sarili ko, eh, medyo hassle pa, diba? Hindi kagaya nung may recommendation na from you, fam, at least, pupuntahan na lang or hahanapin na lang yung location, diba? So yun, maraming salamat, fam. Next na itatry natin is the Guzman E. Gomez, ayan. Isa din yan sa mga na-recommend nyo. Pero we're not gonna try it today. Of course, kasi busog na tayo. Ang lamig. Pero gusto kong itry yung Andersen's ice cream. Ayan, o, pinipilahan siya eh. Oo. Pero sobrang lamig. Weekday offer kasi may free second scoop eh. Oh. Sayang naman. One scoop is $7.50. Uy, mahal din ah. Denmark pala siya. Award-winning super premium traditional Danish ice cream. Pink salted caramel. Free special promotion. We have second scoop for free for you. Ah, really? Yes. Okay, yeah. Flavor or different?
Can I have different? Yeah, sure. The Belgian one? Belgium chocolate or Belgium chocolate chip? Belgian chocolate. Okay. Would you like the whipping cream chocolate for free? A lot of options, right? That's good. That's good. Thank you. How much is that? $7.50 please. 7, 5. Is this correct? This 10 cents. Okay. Kasi kabisado yung 20 cents, 20 cents, 10 cents, $1, Okay. $5. Okay. So my coins made it. Thank you very much. Thank you very much. Have a good night. Thank you. Thank you. Okay, let's try. Grabe laki. Anderson ice cream. You need spoon? Ay, sarap. Masarap. Yun ang masarap. It means it's delicious. Thank you. Have someone tell me. Salamat po. Salamat po is thank you. Nice to meet you. I'm Dylan. Yeah, I'm JM. How long do you trip here? Just 1 week. Just how many days you come here? It's my first day today. But for a raining day for you. You just want to walk around. Yeah. Okay. In the harbor, have fireworks on Saturday. Oh, really? You can come to see around 8:30 until 9, depend on raining. Okay. The big firework. That's nice. And I work here too. You can come to buy again. Are you from here? I'm from Bangkok, Thailand. You've been there? Yeah. A lot of Philippines come, and a lot of Thailand come to Philippines too, right? I love Bangkok. Ang sarap ng salted caramel, grabe. Yung nakakatog ka na. Ewan ko, ba't ganun, no? Every time na nasa malamig na lugar ako, lagi ako nag-crave ng ice cream. Ba't ganun, baliktad. Pag mainit naman, hindi masyado. May nag-recommend sa inyo yung gelato na masarap. Babalikan ko ulit sa Q&A. Kailangan try din natin. Free scoop tong isa. Ito. Promo nila. And binayaran natin ay $7.5. So, 7.48. Mga less than 300 pesos. Yan na kino-convert ko na for you, ah. Okay, I guess we can walk naman habang kinakain yung ice cream. Tara, let's go. Hindi ako makaalis pa, malakas ang ulan. Hindi lang siya ambon. Ulan. Maglalakad pa naman tayo ng 17 minutes habang umuulan. Kaya natin baka mag-taxi na tayo. Kasi kung magte-trend tayo, ganun din, iikot. Tapos maglalakad din, umuulan. Kaya natin kung may masasakyan tayong taxi dito. Pag wala, ang gagawin natin? Lakarin na lang kahit umuulan. Ayoko. Kasi yung mabasa yung shoes natin, kabago-bago. Pati yung jacket ko, di ba? Dalawa nga lang yung dala kong jacket, mababasa pa yung isa. Or, magpatila tayo ng ulan. That's our choice. Yan, I guess, pwedeng sumakay ng taxi dito. Taxi na tayo, umuulan eh. Although merong nag-request sa inyo na mag-Uber daw. Kasi hindi ko alam mag-Uber ng walang contact number. Ito ba? Is this available? Ayan, no? Are you available? Okay. I'm sorry? IB Style Sydney Central. Okay. Where do I sit? Okay, nakababa na ako ng taxi. Ba't ganun, wala namang kaulan-ulan dito? Bakit doon sa Darling Harbour, lakas ng ulan? Nabigla ako sa taxi. Pero at least ngayon alam ko na kung magkano. Alam niyo kung magkano binayaran ko sa taxi. It was just a 9-minute drive from Darling Harbour
going here sa Ibis Styles, Sydney Central. And kung lalakarin, 17 minutes, kaya kung lakarin yan. Kaso nga, umuulan doon, pero kung ganito na walang ulan, nilakad ko na lang. Eto na. Ready na ba kayo marinig kung magkano binayad ko sa taxi? It's $39.5. Pag kinonvert mo sa peso, 1,500 pesos. Oh my God. Nashock ako nung tinanong ko, okay, how much? Ang saya-saya ko pa, ganun. Kasi nga, andito na. Pag sabing 39.5, parang nanlaki yung mata ko. What the heck? 39 as in 39.5 Australian dollars. At least alam nyo na, fam. Oh, meron na kayong idea pag nag-taxi kayo. Anyway, ano yan? Charge to experience. Ako ang inyong taga-try, diba? At least ngayon, may idea na kayo kung ganyan kamahal ang taxi dito sa Sydney. Anyway, ayan na. At least wala tayong problema. Dito na tayo sa hotel. Ano oras na? 8:35, okay? Come on. Maamoy na naman natin ang English parent free siya. O, diba? Ang bango talaga. Okay, we're finally here sa room. Pasensya na ang gulo ng kama ko. Kasi yan yung hiniga ako kanina. 8:40 na. Maaga tayo magpapahinga ngayon. Kasi puyat-puyat tayo, no? From the flight kagabi. 7-hour flight to Sydney. Dire-diretsong explore kanina. So, yeah. Deserve natin ang pahinga tonight. And it will be another itinerary tomorrow. So, i-end ko na itong vlog na ito, fam. Sana nag-enjoy kayo sa ating first day here in Sydney, Australia. Again, maraming salamat kay Cebu Pacific Air for flying us here. And yeah, I'm so happy na nandito na tayo sa Sydney. First time nating makalabas ng Asia na continent. And dito pa tayo napunta sa Land Down Under. Although yung first day natin, medyo nabigla ako sa mga expenses. It's not what I expected. Alam ko mahal siya, pero hindi ko inakalang mas malaki pa or mas mahal pa. Kasi iniisip ko parang mga times 2 lang, times 3, ganon, ng mga usual gastos natin. Pero parang tuba times 4, times 5. Ayun. First day pa lang na nagko-compute na. Pero ganun talaga, hindi naman natin may iwasan as travelers. Kukumputin talaga natin yung budget natin. Nako-compare ko lang naman kasi first time ko lang naman dito. And hindi ko naman kasi talaga alam kung magkano yung mga range ng mga bilihin dito, diba? So, ayun. Gagawa tayo ng expenses vlog after the trip, no? Para malaman nyo. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako sa magagawa nating expenses vlog. Parang unang araw pa lang nakukompute ko na kung magkano yung ginastos natin. 7 days tayo dito. Although yung pang 7th day natin, yun na yung flight natin to Manila. So technically, 6 full days, no? So yun lang, fam. I-end ko na itong vlog. And bago ko i-end itong vlog na to, please follow nyo ako sa aking mga social media accounts. JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. Also, kapag magbubook kayo ng mga hotels and activities nyo sa Klook, gamitin nyo yung promo code ko, fam, na JM Banquisio Klook para makakuha kayo ng extra discounts. You can use it for 5 times and walang minimum spend and open siya for all travelers. Kahit sa USA, kahit sa Australia, kahit nasa ang bansa ka pa, you can use that promo code. And yung JM Banquisio na promo code natin, valid pa siya until August 18. Kung naghahanap naman kayo ng mga hotels under the Hotel Spotlight program ni Klook, meron tayong promo code na JM Banquisio Hotel para makakuha kayo ng 8% off. Ayan. So, more promo codes, more fun tayo, diba? So, that's it, fam, for our first day here in Sydney, Australia. And magpapahinga na tayo, mag-hot shower ako, tapos matutulog na, and tomorrow's another day. So, good night, and I'll see you on the next Sydney vlog. Bye! Hi, fam. So, update, it's 1:28 in the morning dito sa Sydney. And grabe, ayan o. Kita nyo, wala akong kaayos-ayos. Nagising ako sa fire alarm. Sobrang lakas ng fire alarm. I thought it was my room kasi sa pinto ko talaga tumutunog. So, akala ko, there's something wrong with my room. Share ko agad, may naiwan ba akong something, ganun. Nataranta ako. So, the first thing I did,
Niligpit ko agad yung mga gamit ko. Ayan. Pero naiwan ko yung isang maletang malaki kasi nga emergency. So hindi ko siya dinala. It turns out, lahat naman pala, nabulabog ng fire alarm. Ayan o. Lahat ng mga tao. So naglabasan sila. Of course, hearing the fire alarm, the first thing you'll do is to go to the exit, diba? You get your necessary things. Tapos, exit. Ayan, lahat ng tao nandito sa baba ngayon. Andito ako sa labas kahit na napakalamig. So sobrang ko, kung ano na lang madampot kong t-shirt, yung pants, hindi na ako nakapag-medyas. Nasuot ko yung shoes ko pero hindi na ako nakapag-medyas. Tapos ang una kong sinikyo yung laptop ko pati itong bag ko. Pero yung buong maleta na blue, lahat ng damit ko, hindi ko na dinala. Tapos ayun, ngayon, pinapabalik na kami sa taas. The hotel management saying na it was just a false alarm. So, chinek na nila everything and false alarm lang daw. Kaya daw nag-alarm yung fire alarm. Nakakaloka. First time kong mangyari ito, fam, sa buong buhay ng pagta-travel. First time ko maka-experience ng ganito na may fire alarm. In the middle of the morning, magigising ka. As in, tulog na tulog ako. The moment na narinig ko yung alarm, bumangon agad ako kasi ang lakas talaga, as in, sobrang lakas. Nakakala ko sa kwarto ko. Tignan nyo agad ko. Ayun ako. Ayun na, umaakyat na yung iba. Ayan o. So, we are advised naman na umakyat na. Pero Diyos ko, nakakatakot yung ganun-ganun na lang na sasabihin false alarm, no? Kasi nagising kayo na middle of the night eh. Tapos sasabihin lang sa'yo false alarm. Katakot. Siyempre ako lang mag-isa, diba? Basta takot ako. Dito ako nakapag-medyas. Tapos ayan lang nadala kong bag. Yung shoes ko. Kasi sobrang nervous ko, hindi na nakapag-medyas. Pero ang galing nga, nadala ko yung mga necessary items. Phone ko, laptop. Kakaloka. Bakit na ba tayo? Nawala yung antok ko. Yung kagabing nakatulog ako, antok na antok ako. Ngayon parang nawala lahat. Nawala lahat ng antok ko. Pabalik na ako dito sa taas. Hindi ko alam kung makakatulog pa ba ako nito. Nakakaloka. Pam, nakakaloka. 1:45 a.m. Australia time. Ang time sa Pinas, 11:45 p.m. Yan, naiwan ko yung mga damit. Yung maletang blue, iniwan ko. Dito tumunog, grabe. Yan, dito. Nandito yung fire alarm. Dito sobrang tumutunog. Kaya akala ko, there's something wrong with my room. Ang naisip ko agad, yung heater ba sa shower? Naiwan ko ba bukas? Pero wala naman. Tapos, lumabas ako, nasilip ko yung mga ibang tao, naglabasan din. Tapos, eto kasi di ba may bintana tayo dito. Pagsilip ko naman sa bintana, pagsilip ko gano'n sa baba, ang daming tao dun sa baba, naglabasan din. So, dali-dali ako. Naiwan ko na yung extension ko. Ay, kakaloka. Okay, let's calm ourselves. It was just a false alarm. Inassure naman ng hotel. Whew, okay. Sige, let's try to sleep and calm ourselves. Good night na ulit. 2:09 na. Ayan, 2:10 na. Ano gagawin ko? Hindi ako makatulog. Parang na-trauma ako dun sa fire alarm. Sobrang lakas kasi talaga. Like, super lakas. Nanonood na ako ng TV. Ay, nako. Ano ba usually pag ginagawa pag ganito? Wala, you just have to accept it, no? Na it was just a false alarm. Kaso, tinry ko kasi humiga, tapos pumikit ako. Parang narinig ko sa tenga ko yung, fire alarm dito. Grabe. Sobrang lakas. Kakaloka naman. Ba't naman ngayon pa nangyari to? First night pa natin. Ilang gabi pa tayo magsistay dito? 6 nights pa. Ay, nako. Naisip ko sana gusto ko mag-change na accommodation. Kaso, hindi basta-basta ang mahal ng accommodation dito sa Sydney, di ba? And 7,000 per night yung binayad ko dito sa hotel. So, sayang naman kung ano. Yeah, I'm trying to relax myself. Gusto ko sana mag-tsaa. Kaso,
Wala silang tsaa dito. Tuplok na lang. Tuplok na lang. Hanggang sa antokin ako. Sige, let's try. Time check. 2:52 a.m. Ayan, 2:52. Let's try to sleep kasi mag-explore tayo bukas. Mahirap yung puyat, diba? So, pag-pray natin. Okay, good night. Good night na talaga. Good night. Close to the sun.